Mahina lang kasi yung boses ko dahil may mga tulog na, no? Si Chavit Singson, pilit niyang idinadawit itong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga anomalyang projects ng mga diskaya. Ito. Panoorin nyo ito ka-coffee. In-upload ko na ito sa Facebook, no? Very short lang itong video na to. Kasi napapahiya si Chavit Singson dito. Pinagbibintangan niya si PBBM na may Alzheimer's. At pilit daw na kinakalimutan ng mga diskaya. Samantalang, ang mga diskaya daw yung kontraktor niya dyan sa Ilocos Norte. Very problematic yung statement ito ni Chavit Singson, no? Pakinggan muna natin. Wala akong hamon. Sinabi ko lang na... Lang ha? Ano yung sinasabi ninyo na hamon naman? Ano po yung sinasabi ninyo na hamon naman kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala akong hamon. Sinabi ko lang na parang Alzheimer siya. Dahil, hindi naman siya, mahiya naman kayo. Mga flood control. Eh meron siya eh. Ang mga binabanatan diskaya ngayon, silang kontraktor nila eh. Buong Pilipinas. Sa Ilocos Norte mismo, yung mga diskaya ng kontraktor nila. Eh, imposible naman din nila kilala. Baka nakalimutan lang, baka may Alzheimer. Okay. So si PBBM pa ang may Alzheimer's? Paano nangyari yan? Sige. Sabi ng mga diskaya, they started having contracts, flood control contracts with DPWH. Sorry sa DSWD, no? With DPWH 2016. Sabi ng mga diskaya yan, ha? Sa investigation mismo sa Senado. That time, tumakbo si Presidente sa pagka-Vice Presidente. Remember? At dinaya siya that time, no? Ni Leni Robredo. 2016 yan. Wala siyang posisyon dahil natalo nga siya noong 2016 hanggang 2022. Wala siya sa gobyerno. Hindi siya congressman, hindi siya senador. Paano nagkaroon siya ng projects at siya ang kontraktor? Okay, baka sabihin niyo, baka nung panahon niya na naging presidente siya, 2022, umupo ang presidente bilang presidente, di ba? Sa paano magkakaroon ng kontrata ang presidente, hindi naman siya sa DPWH eh. District engineer ba siya? Congressman ba siya? Senador ba siya? Para magkapera siya dyan sa mga diskaya? Presidente siya. And kung sa tingin niyo magnanakaw ang presidente dyan, sa tingin mo, maglalakas ang loob siyang sabihin yan sa harap mismo ng mga congressman at ng mga senador? Common sense. At kung magnanakaw siya, dyan pa ba sa mga flood control projects? Hindi doon na sa confidential funds. Parang ginawa ni Sarah, hindi pa siya mabubulgar. Common sense yan. So malinaw na itong press conference ni Chavit Singson, gusto niyang siraan na naman ang presidente. Bakit niya ginagawa yan? Bakit nagpa-press con pa siya? Inunahan niya na kasi. Involved kasi yung kumpanya niya sa mga kontrata ng gobyerno. Imagine mo ha, kayo na yung nasa gobyerno dyan, mga local government officials na kayo, pamilya nyo na, kayo din mismo ang kontraktor. Diba? Yun ang problema. Hindi ba alam ni Chavit Singson na mali yun? Na bawal yun? Itong, ano pa nga, satrap construction? Pinaliktad lang yung partas. Yung bus line na partas, binaliktad lang. At inamin mismo ni Chavit na kontraktor siya sa mga projects nila dyan mismo sa Ilocos Sur. Di ba yun ang problema? Bakit si PBBM ang pilit mong inililink dyan? Bakit nagpa-press con? Inunahan niya na. Kasi lalabas din ang pangalan niya. Oh, ipapatawag siya sa Senado, ipapatawag siya sa House of Representatives, kaya inunahan niya na. Yun ba yun? Ba dapat nanahimik niya lang siya dyan? Pero bakit ang ingay ni Chavit Singson? Bakit pilit niyang nililink si PBBM dyan? Nahalata namang nagsisinungaling siya. Ibalita ko kasi may mga hiniling na posisyon sa makakilala o may narekomenda na kung ano man yan, hindi na pagbigyan. Ayan, kumaganti kayo, may Alzheimer's daw po ang presidente. Ay nako, o siya sige, itong balita na ito, nabubulgar tuloy siya. Ayan, press con ka pa ha. O tuloy, maingay ka ngayon, sikat ka ngayon. O sige, dito tayo sa Rappler. Maganda yung pagkakasulat ng Rappler dyan eh. O, teka, yung ilaw. Ang sinasabi ng Rappler dito, Ilocos Sur. Diyan sa mga Ilocos Sur, sino mga taga-Ilocos Sur? O kumusta yung pamamahala ni Manong Chavit dyan? Maayos ba? Wala bang substandard? Wala bang ghost project dyan? Kasi yan ang sinasabi niya eh. Very proud siya sa interview niya kay Corina. Walang substandard at walang ghost flood control projects dyan sa Ilocos Sur. It's just that pamilya niya sila din yung kontraktor, sila din ang gobyerno, sila ang kontraktor. Yun ang mali. Malinaw na pagkakamali yan. Baka makasuhan pa siya dyan sa pag-amin niya. O in Ilocos Sur, the Singsons are both officials and contractors. Statement coming from Rappler ha. Headline yan ha. Ang mga Singson ay mga kontraktor na at the same time sila ang mga opisyal. Paano magkakaroon ng check and balance yun? LGU magpopondo sa kontraktor na pag-aari din ng kanilang pamilya. Basahin natin ha. The family of Ilocano kingpin and former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson has ruled the province for more than 50 years. Imagine mo ha. Yumaman ka talaga ng yumaman dyan eh. 50 years ba naman kayo, yung pamilya nyo eh.
Walang anomalya dyan. Kung magsalita no? Kala mo malinis talaga Wala bang salamin dyan? Bigyan nyo nga. Walang anomalya dyan. Anyway, and at least the last decade, there were also active construction contractors through the family company Satrap Construction. Sounds familiar ba? Itong Satrap Construction. Satrap Construction was put up by Sing Son's father. He said himself on Friday, September 19. Inabi niya mismo yan sa kanya pong press conference. And of its January 2025 General Information Sheet or GIS, Satrap is co-owned by Sing Son's daughter Regina S. Lim, 40%. Tandaan niyo yung mga pangalan at yung porsyento and her husband Wilbert Lim, 10.83%, making the couple majority shareholders. In short, sa pamilya nila yan. Yung Satrap na yan, sa anak ni Chavit Singson yan. Sabi niya pakinggan ninyo, siya mismo nagsabi niyan inaamin ko sa amin yan. Si Chavit mismo nagsasalita niyan inaamin ko sa amin yan. Tatay ko engineer, kontraktor, bata pa ako. Sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin dyan. Negosyo ng pamilya ko yan, pero pa-inspect yun lahat ng project ng Satrap. Pag merong katiwalian, magpapakulong ako, sabi ni Chavit. Uy, ICI, hello. Katok-katok tayo sa ICI. Inspeksyonin niyo raw po ito mga projects ng Satrap. Magpapakulong daw siya. Uwe, talaga yan panindigan mo yan sige, kung ako si ICI, ikutin ko na yan, napakaraming projects yan. Hukayin, tingnan natin kung mga talagang hindi substandard siya mga yan at sumusunod dun sa project specifications o dun sa mga requirements sa construction. Kung flood control yan, tingnan yung mga bakal na ginamit yan para malaman natin kung sa substandard o hindi. I don't think na walang anomalya dyan. Meron at meron yan. Sa dinami-dami ng projects na yan, meron at meron yan. Pero magpapakulong daw po si Chavit base sa kanyang statement. In the last 9 years, from 2016 to 2025, Satrap cornered 2.1 billion pesos worth of infra projects. Grabe mababa pa daw yan, sabi ni Chavit 2.1 billion pesos. Hindi ako naniniwala na sa mga projects na ito na worth 2.1 billion, walang substandard dyan. Imposible yan. Meron at merong masisilip yan kapag ikutin ng ICI yan. Makikita po yan sa Ilocos Sur, base po sa data ng Department of Public Works and Highways. These are DPWH awarded contracts nationwide from 2016 to 2025. Satrap cornered a total of 2.7 billion pesos worth. Most of its projects were really in Ilocos Sur. Diba? Karamihan sa mga projects na yan sa Ilocos Sur. Sino mga leader dyan sa Ilocos Sur? Kapag sinabi mong Ilocos Sur, pamilya ng mga Chavit yan. Pamilya ng mga Singson yan. Ang kontraktor, pamilya din nila. Tama ba yun? Di ba mali yun? Malinaw na malinaw yun Of those projects, 2 were flood control programs, both awarded in 2023. Worth a combined of 87 million, one in Santa Catalina Town and other in San Ildefonso. Ay, mga taga-Ilocos Sur, makukonfirm nyo yan, mga projects ng Satrap Siguro, di nila sila nagsasalita. Kalabahan mo ba naman yung mga Singson? Diba? Tsugiin ka pa ng mga yan. Di mo alam kung anong posible mangyari, diba? Now, ano yung problema? Umamin siya Kami yung mga official dyan, kami din yung mga contractor. Conflict of interest, number 1. Chavit was asked on Friday whether he thinks politicians linked to contractors are also accountable, regardless of whether the projects are found to be corrupt or not. Kung may delikadesa sila, dapat sila mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas sabi ni Chavit. Talaga? But the Singsons held public offices in the same time that the family also owned Satrap. Wala, tama pala yun. Yun po talaga definition ni Chavit yun, Chavit's son, si Ryan Louis Singson, was governor from 2013 to 2022. And the Chavit's brother, Jerry, has been governor since 2022 up to present. Ryan and Jerry were switch roles. Just switch roles. Nagpalitan lang sila. Tapos nakuha nila yung mga kontrata na yan. Conflict of interest kung may sarili silang construction, sabi ni Chavit. Ang gulo. Sa inyo na nga yan Paano wala pang conflict of interest dyan? Section 3 of the anti-graft law prohibits public officials from directly or indirectly having financial or pecuniary interest in any business, contract, or transaction in connection with which he intervenes or takes part in his official capacity. Malinaw na malinaw. Kasuhan na yan, anti-graft law against the anti-graft law. Kung si PBBM talaga mapagiganti dyan, gantihan mo na yan. Sampahan mo ng kaso yan, sir. Tignan mo, sinisiraan ka ng sinisiraan, samantalang siya umaamin. Walang conflict of interest yan. Kumpanya nyo, yung kontraktor, kayo yung mga official dyan, walang conflict of interest yan. Diba? Nakakatawa. Tapos siya pa itong maingay. Inunahan niya Kasi baka ipatawag din siya sa Senado sa House of Representatives O sige, unahan ko na. Mag-press ko na ako. Maraming pera Patawag ng media. Pa-interview sa bilyonaryo, pa-interview kay Corina Sanchez.
Hindi man mga critical yung questions ni Corina at alam mo na si Corina, di ba? Ay nako, very problematic yan.